Marami sa atin ang naghahanap ng mga effective na paraan para magustuhan tayo ng babae at kung paano siya mapapahabol sa atin. Pero alam mo ba na may isang simpleng trick na magpapadali sa buong proseso? Hindi mo na kailangang maging perfect o magpakitang gilas para makuha ang atensyon ng babae. May mga psychological tricks na maaari mong gamitin para mapansin at magustuhan ka ng isang babae. At sa video na ito, tatalakayin natin ang isang easy trick na hindi mo pa siguradong alam pero malaki ang epekto sa attraction ng babae sa'yo. Sa mga naunang video, siguro narinig mo na confidence at self-respect, yung mga susi sa pagpapalakas ng attraction. Pero sa content na ito, ipapakita ko sa iyo ang isang trick na madali mong magagawa at hindi mo kailangan maging showy o mag-overdo ng mga effort para magustuhan ka. Kailangan lang ng right balance at higit sa lahat, misteryo. Ang trick na ito ay magbibigay sa iyo ng advantage sa pagpapakita ng sarili sa babae at kung gagamitin mo ito ng tama, tiyak maghuhulog siya sa iyo. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content, kaya ngayon simulan na natin bulat-latin natin ang easy trick paano mapapahabol ang babae sa iyo, guaranteed. Karamihan sa mga lalaki, nagsisimula sa pagpapakita ng interes agad sa babae na sa tingin nila ay magpapalakas ng attraction. Pero sa totoo lang, hindi ito ang pinakamagandang strategy kung gusto mong maging irresistible. Kung ikaw ang tipo ng lalaki na overly available at laging nagpapakita ng sobrang interest, maaaring makita ng babae na ikaw ay needy at desperate na hindi siya ang pinaka-interesado sa iyo. Kaya naman, ang key ay ang pagpapakita na ikaw ay independent at may buhay na hindi nakatali sa kanya. Kailangan mong matutunang maglaro ng hard to get at sa tamang moment, ipakita mo sa kanya na wala kang problema sa hindi pagiging available, kaya siya mismo ang maghahanap ng paraan para makipag-ugnayan sa iyo. Misteryo at emotional control ang mga susi sa tip na ito. Hindi kailangan na laging magbigay ng atensyon. Sa halip, maging selective ka sa mga pagkakataon kung kailan mo ipapakita ang iyong interest at huwag ipakita na ikaw ay nag-aalala o naghahabol sa kanya. Kapag nagawa mo ito, mapapansin mo na siya mismo ang magpupursige upang magkaroon ng connection sa iyo. Kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, tapusin mo ang video na ito at tutulungan kita sa step-by-step na approach kung paano mapapahabol ang babae sa iyo. Number 1. Ipakita ang iyong independence at misteryo. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng pagpapahabol sa babae ay ang pagpapakita ng independence at misteryo. Kapag ipakita mo sa kanya na ikaw ay may sariling buhay, may mga interests at passions na hindi nakadepende sa kanya, makikita niyang ikaw ay isang man of value na hindi basta-basta maghahanap ng validation o papansin mula sa kanya. Hindi mo kailangang i-broadcast ang lahat ng ginagawa mo. Kung ikaw ay busy sa iyong career, hobbies, o sa ibang aspeto ng iyong buhay, ipakita mo ito ng hindi sobrang OA. Hindi mo kailangang sabihin, ay hindi ako available ngayon kasi may mga bagay akong ginagawa. Yung mga babae ay gustong makakita ng lalaki na may self-sufficiency at hindi ang tipo ng lalaki na laging nandyan kapag gusto nilang makipag-chat. Ang mga babae ay may natural na attraction sa mga lalaki na misteryoso at hindi laging accessible. Kaya sa simpleng paraan, maaari kang maging mas attractive kapag pinapakita mong may life ka sa labas ng inyong interaction. Bakit ito gumagana? Kasi ang misteryo ay nagbibigay sa babae ng curiosity at interest. Kapag hindi siya lagi nakakakita ng instant feedback mula sa iyo, makakaramdam siya ng excitement at maghahanap siya ng mga pagkakataon kung paano kayo magkakaroon ng deeper connection. Pagka hindi mo laging pinapakita ang iyong interest, tataas ang value mo sa kanya. Magiging challenge ka para sa kanya at kapag ganyan, siya ang maghahanap ng mga paraan para makipag-communicate sa iyo. Hindi mo kailangang maghintay na siya ang gumawa ng unang hakbang, pero ipakita mo na hindi siya ang center ng iyong mundo. Yung pagkakaroon ng mga boundaries at priorities ay nagpapakita sa kanya na hindi ka basta-basta magbibigay ng iyong oras at atensyon ng walang effort mula sa kanya. Kung ikaw ay madalas na available at magpapakita ng eagerness, mapapansin ng babae na wala ka ng iba pang pinagkakaabalahan. Kaya't kapag napansin niyang ikaw ay busy at may ibang commitments, siya mismo ang maghahanap ng paraan para makuha ang iyong atensyon. Number 2. Gamitin ang power ng strategic ignorance.
Kung gusto mong mapahabol ang isang babae, kailangan mong matutunan ng isang teknik na napakasimple pero sobrang powerful strategic ignorance. Ibig sabihin, piliin mo kung kailan mo siya papansinin at kailan mo siya parang hindi napapansin. Hindi ito cold treatment, hindi ito pagiging rude. Ito ay isang calculated move para iparamdam sa kanya na hindi ka madaling basahin at hindi mo siya binibigyan ng instant validation. Ganito gumagana yon. Ang utak ng babae ay wired para maghanap ng meaning sa bawat interaction. Kapag nasanay siya na laging may reply ka, laging may reaction ka sa posts niya, at laging available ka kapag gusto niyang kausapin ka, nawawala ang sense of thrill at challenge. Pero kapag bigla kang nag-lie low, hindi agad nag-reply, o hindi agad nagpakita ng interest, maguguluhan siya. Mag-iisip siya kung bakit hindi mo ginagawa yung dati mong ginagawa. Doon nabubuo ang intrigue. Kapag curious na siya sa'yo, unti-unti na siyang nag-i-invest emotionally. Huwag mong sabayan ang lahat ng galaw niya. Kapag nag-message siya, huwag agad mag-reply. Kapag nag-share siya ng something, huwag agad magbigay ng opinion. Kapag nakita mong lagi siyang online, huwag kang magparamdam. Sa ganitong paraan siya ang magtatanong sa sarili, bakit parang hindi siya interesado? Bakit parang hindi siya apektado sa presence ko? And habang nagtatanong siya ng ganyan, mas lalo siyang naa-attach emotionally. Ito rin ang dahilan kung bakit napaka-powerful ng mga lalaking emotionally composed at hindi reactive. Hindi sila madaling galawin ng simpleng lambing o landi. Hindi sila agad nagpapadala sa ganda. Alam ng babae na hindi basta-basta makukuha ang attention nila. Kaya ang babae, para makuha ang validation ng ganitong lalaki, pagsisimula siyang mag-effort at dun siya unti-unting nahuhulog. Pero tandaan, ang strategic ignorance ay dapat gamitin ng tama. Hindi ito pagiging disrespectful or cold. Gumamit ka ng tamang timing. Kung minsan ay attentive ka, at minsan hindi, mas magiging effective ito. Ang unpredictability mo ang magdadala ng spark. Ang babae, kahit hindi niya sabihin, ay na-attract sa lalaking hindi niya kayang i-control emotionally. Kapag naramdaman niya na ikaw ay calm, centered, at hindi mo siya kailangan, gugustuhin kanyang makuha. So the trick? Piliin mo kung kailan ka magpapakita. Piliin mo kung kailan ka magre-reply. At piliin mo kung kailan mo siya papansinin. Sa ganitong paraan, ikaw ang may hawak ng dynamics ng interaction. At kapag ikaw ang may hawak ng control, siya ang mapapaisip, siya ang maaapektuhan, at siya ang mahuhulog. Number 3, pa-effect ng scarcity. Gawin mong limited edition ang presensya mo. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mapahabol ang babae ay ang pagpaparamdam sa kanya na hindi basta-basta available ang oras at atensyon mo. Ang trick dito ay simple. Gamitin ang scarcity para mapataas ang perceived value mo. Sa psychology, ang bagay na bihira o mahirap makuha ay madalas nagiging mas mahalaga sa mata ng tao. At oo, gumagana rin ito sa attraction. Kung lagi kang nandyan, lagi kang nakachat, lagi kang may oras na wawala ang excitement, parang isang kanta na paulit-ulit mong naririnig hanggang sa magsawa ka. Pero kung ang presensya mo ay parang limited edition o kaya rare appearance, nagkakaroon siya ng impression na may halaga ka. Nagkakaroon siya ng tanong sa isipan niya, bakit kaya parang laging busy siya? Bakit parang hindi siya katulad ng ibang lalaki na laging available? At habang nagtatanong siya, mas lalo siyang na-curious at na-attract. Ang scarcity ay hindi lang tungkol sa physical presence, pati sa social media, chat, at kahit sa simpleng gesture, lahat ng iyan ay oportunidad para ipakita mo na hindi mo ibinibigay ang attention mo sa kahit kanino. For example, huwag kang mag-comment sa bawat story o post niya. Huwag kang mag-react sa lahat ng ginagawa niya online. Kapag sinanay mo siyang ikaw ang nag-i-invest ng attention, wala nang thrill. Pero kung siya ang magtataka kung kailan ka ulit lilitaw, kung kailan ka magpaparamdam dun siya, unti-unting magiging hooked. Hindi ibig sabihin ito na maging cold ka o distant palagi. Ang sikreto ay ang tamang timing at balanse. Ipakita mo na may interest ka, pero wag mo itong ibigay ng buo. Parang trailer ng isang magandang pelikula, sapat lang para magtaka, maintriga at sabik sa kabuuan. Sa tuwing magpapakita ka ng presence, siguraduhin mong impactful ito. Maging confident, chill at relaxed. Ipakita mong hindi mo kailangan maghabol at lalong hindi mo kailangan ng validation mula sa kanya. Kapag nakuha mong gawin ito, mapapansin mong siya na ang gagawa ng paraan para mapalapit sa iyo. Magpaparamdam siya. Maghahanap siya ng dahilan para makausap ka. At bakit? Dahil sa isip niya, bihira ka. At ang mga bagay na bihira ay dapat habulin
Ang scarcity effect ay tumatama sa emotional core ng isang babae kasi may halong excitement, challenge at misteryo. Isa pang epekto ng scarcity, mas magiging malinaw sa kanya na hindi ikaw ang naghahanap ng approval. Iba ka sa mga lalaking sunod-sunuran. Hindi ka nauubusan ng time dahil may sarili kang goals at priorities. Kaya't kung gusto ka niya, kailangan niyang mag-effort. Kailangan niyang mag-step up. At sa huli, yan ang gusto mong mangyari na siya ang gagawa ng moves. Siya ang maghuhulog ng damdamin at siya ang maghahabol dahil sa simpleng trick ng pagiging limited edition. Yung common mistake ng maraming lalaki ay iniisip nilang ang pagpapakita ng sobrang effort at interest agad ang magpapahulog sa babae. Pero ang totoo, ang babae ay na-attract sa emotional mystery, independence at scarcity. Kapag pinakita mong may sarili kang mundo, hindi ka dependent sa kanya emotionally at marunong kang pumili kung kailan ka magpapakita ng interest, ikaw ang magiging challenge at yan ang gustong-gusto ng babae. Ang tip 1 tungkol sa independence at misteryo ay foundational. Ipinapakita mong hindi mo siya kailangang habulin para mapansin. Sa tip 2 naman, gamit ang strategic ignorance, pinapalalim mo ang kanyang emotional investment sa iyo. Pinapaisip mo siya, pinapapansin mo ang mga pagkukulang mo, at sa proseso, mas nagiging curious siya sa iyo. At sa huling tip ay, yung paggamit ng scarcity ay nagpapaalala sa kanya na hindi ka laging nandyan. Kaya dapat kanyang i-value habang andyan ka pa. Kapag pinag-combine mo ang tatlong ito, makakabuo ka ng isang powerful na presence, isang lalaking hindi kailangan ng validation, hindi madaling makuha, at hindi nagpapadala sa emosyon. At para sa babae, yan ang pinaka hindi niya kayang iwasan. Habang iniisip mong wala ka namang ginagawa, siya naman ang unti-unting nahuhulog dahil sa tahimik mong kumpiyansa at diskarte. So ayan, malinaw na kung bakit hindi kailangan ng sobrang effort o pagiging sobrang expressive para mapahabol ang babae sa'yo. Sa halip, gumamit ka ng simple pero powerful psychological tricks. Ipakita mo ang independence mo. Gamitin mo ang strategic ignorance at gawing limited edition ang presence mo. Sa mga ganitong paraan, mas lalo siyang mahuhulog. Hindi dahil hinahabol mo siya, kundi dahil gusto kanyang makuha at gusto kanyang maintindihan. Tandaan, ang babae ay mas na-attract sa lalaking may kontrol sa sarili, hindi madaling basahin, at may sariling mundo. Kapag ikaw ang tipo ng lalaki na hindi naghahanap ng validation, mas marunong gumamit ng mystery at timing, ikaw ang magiging challenge sa kanya. At doon magsisimula ang paghabol. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod nating mga cerebral hacks. Kung may gusto kang idagdag, itanong, or ipasuggest na topic para sa mga susunod nating videos, mag-comment ka lang sa baba. Gusto ko rin malaman kung anong trick ang pinakagumana sa'yo. Ako si Zymer ng Cerebral Hacks. At laging tandaan, sa love at attraction, hindi palaging pa-cute ang sagot, minsan kailangan ng utak, diskarte at tahimik na kumpiyansa. Kita-kits sa next video. At tandaan, ikaw ang habulin, hindi ikaw ang hahabol.